Shalom. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. Tinawag natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat napakalawak nitong platform na ating kinalalagyan, yet we know na ilan lamang ang manunood or makikinig. That is why yan yung titulo natin. At araw-araw sabay binabasa natin yung ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Nawa, samahan, layo at pagpalain ng Panginoon, gabayan tayo ng Espiritu Santo at mangusap nawa siya sa atin at tumimo nawa ang kanyang mga salita na ating ibinabahagi sa araw na ito. The Gospel of the Lord according to St. Matthew chapter 10 verses 1 to 7. Glory to you, Lord. Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these. First, Simon called Peter, and his brother Andrew, James the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them, thus, do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. Okay. So, ang ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad para ng kanyang 12 apostles para mangaral, makatulong sa kanya sa pangangaral ng mabuting balita. At sa kanyang pagsusugo sa kanila, binigyan nila siya ng authority na magpalayas ng mga masasamang espiritu, magpagaling ng mga karamdaman. At binanggit na doon yung pangalan, si Simon Pedro ang una-una. So, ang simula noong nag-umpisa ang Panginoon sa 10, then later on, the other days, narinig natin noon na nung last Sunday ay humirang pa siya ng 72. Then, after ng bago umakyat ang Panginoong Kristo, alam natin na itong gawain na ito ay kanyang ipinagkatiwala sa kanyang mga alagad. At makikita natin doon sa Matthew chapter 28 na sinasabi doon sa Matthew 28:19 to 20 na sinasabi na, Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe whatever I have commanded you. Yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung gawain ng Panginoong Jesucristo na pagtawag ay nagpapatuloy sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. At ito ay nagpasimula nga sa ating Panginoong Jesucristo, and then sa kanyang mga alagad na 12. Then, alam naman natin, nung nagtaksil si Judas at namatay si Judas, ay pinalitan sa ni Matias ayon sa aklat ng mga gawa ng apostol. Pero, ang mga alagad na ito ay inutusan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit na ang sabi po rito, Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe
all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of age. So, nung sinugo ng Panginoon yung kanyang mga lagad, ay nahumayo, ay para ipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig, ay pinangakuan niya na makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. So take note of that, mga kapatid. So ibig sabihin, there is no time in the life of the church na iniwan ng Panginoon ang kanyang iglesia o ang kanyang simbahan. So that is why makikita natin dito na ang Panginoon until now ay kasama natin. So ibig sabihin, ang simbahan ng Panginoon, despite na maraming persecution, maraming pag-uusig yung nangyari noong unang siglo, ay ito'y nagpatuloy at hindi ito nagapi ng mga pag-uusig sapagkat pinangakuan ng Panginoon na kasama niya, na makakasama niya or makakasama siya ng kanyang iglesia mula noon hanggang sa kasalukuyan. Kasi sinabi niya hanggang sa katapusan ng mundo. So ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon. At sinasabi ng Romans chapter 8 verse 31 na if God is for us, who can be against us? Kaya nga, kung babalikan natin ang sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 18 na nung itinatag ng Panginoon yung kanyang iglesia kay San Pedro, sabi niya, upon this rock I will build my church, singular. And then may pangako din na sinabi ang Panginoon na sabi niya, I will build my church that even the gates of Hades or the netherworld, kahit ang daigdig ng patay or pintuan ng kamatayan ay hindi maaring makapananaig. Bakit hindi makaaring makapananaig? Sapagkat nga, yun yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 28 verse 20, nakasama natin siya hanggang sa katapusan ng daigdig. Until na muli siyang babalik, mga kapatid. Okay? So makikita natin, sa pagsusugo ng Panginoong Jesucristo kung mga Katoliko kayo, no? Ganito yung sistema ng style ng pagsusugo. Nag-umpisa sa Panginoon, then the 12 apostles, dinagdag doon last Sunday ang gospel, ay nagdagdag pa siya doon sa Luke chapter 10, nagdagdag pa siya ng 12 na sinugo, na pagkatapos nga niyang suguin yung mga lagad ay tuwang-tuwa sapagkat nagbalita sila na kahit ang mga masasawang espiritu ay sumusuko sa kanila. Katulad din dito ngayon na kung saan, bago utusan sila ng Panginoon, they were given authority over unclean spirits. That is why, ang mga mananampalataya or ang iglesia na tunay na nasa Panginoon ay kinakalaban ng Diablo or merong authority over unclean spirits. That is why, sa ating simbahan ngayon, mga kapatid, meron tayong tinatawag ng Office of Deliverance or Liberation and Deliverance, yung Office of Exorcism. Sa bawat mga dioceses, makikita natin na meron pong mga exorcist tayo ng mga kaparian. At sapagkat ito'y mula sa Panginoon, kaya nagpapatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Amen? So yan, that is why. Yan. Okay. At makikita natin itong 10, parang ito yung sabi ko sa inyo kanina, kung Katoliko ka, kung uma-attend ka ng Easter Vigil, makikita mo ang ganitong sistema. Diba? Nagpasimula sa Panginoon, then the 12 apostles, then noong last Sunday, yung 72 nga dinagdag niya, then parang katulad nung Easter Vigil na kung naalaala niyo, 'di ba? Pag bago tayo mag-profess ng ating sa baptism, ang renewal of baptismal vow natin, magsisindi tayo ng kandila from the Paschal candle. Ay, Kuya Romy, yes. Magsisindi tayo ng kandila from the Paschal candle. So ang liwanag dapat na manggagaling ay doon lamang sa Paschal candle. Hindi tayo pwede magsindi ng sarili nating kandila.
So, ang ilaw na mag-spread is coming from the Paschal candle. Until such time na ang buong crowd or ang buong lugar na pinagtitipunan ng mga dumalo ng Easter Vigil ay malalaganapan ng liwanag ng kandila na galing sa Paschal candle. So, ganun din ang nangyari sa simbahan from our Lord Jesus Christ, then the 12 apostles, then the 72, then ito na tayo ngayon hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid. Lumaghanap na sa buong daigdig. Kaya nga kung makita natin doon sa Matthew chapter 24 or maging doon sa Matthew chapter 28, especially sa Matthew 24, mga kapatid, kasi itong Matthew 24, this is apocalyptic ito, mga kapatid, or eschatological things yung dinidiscuss ng Panginoon doon sa Matthew 24. He never mentioned doon sa Matthew 24 na nagsabi ang Panginoon na hihirang pa siya. Hihirang pa siya ng mga tao na mangangaral para magdadala ng mabuting balita. Sapagkat naghirang na ang Panginoong Jesucristo ng mga alagad at ang itong mga alagad na ito ay siyang naghirang din ng mga tao or patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Makikita natin doon sa Matthew 24, he never mentioned na, may darating pagaling sa Pilipinas, si Eliseo Soriano, hihirangin ko siya na sugo, o si Felix Manalo, or si Ellen G. White, or si Charles Taze Russell ng Jehovah's Witnesses, si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, or si Joseph Smith ng Mormons, or si Mang Felix Manalo, or si Apollo Kibuloy. He never mentioned doon sa eschatological things na diniscuss ng Panginoon, yung apocalyptic things na diniscuss ng Panginoon doon sa Matthew 24 verse 10, Matthew chapter 24. But rather, ang sinabi doon ng Panginoon na mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw. Makikita natin, puntahan natin Matthew 24, mga kapatid. Kaya, no offense kay Kawikaan 15:3, na si Mang Eli Soriano sakop dito. Dito sabi sa Matthew 24 verse 4. Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you." Verse 5, "For many will come in my name." You see? Sapagkat maraming darating sa aking pangalan, dala-dala ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Diba? Ang MCGI, dala-dala nila ang pangalan ng Diyos. Gamit ang Bible verses ng 1 Corinthians 15 verse 9 at saka yung Acts 20:28 na pinag-aagawan nila ng Inc. 1914 at saka yung 1 Timothy 3:15. Gamit nila, dala-dala nila yung pangalan ng Panginoon. So sabi dito, mga kapatid, let us be aware. Okay? Sabi dito, Matthew 24 verse 4, Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Messiah, and they will deceive many." Okay, so verse 11, inuli ng Panginoon. "Many false prophets will arise and deceive many." Verse 24, sabi niya, "False Messiah and false prophet will arise, and they will perform signs and wonders so great as to deceive, if that were possible, even the elect." So you see, so itong mga tao na ito ay darating. Pero never nag-mention ng Panginoon na meron pang darating na hihirangin niya, maliban dun sa kanyang mga alagad. So never siya nag-mention. Kung nag-mention sana ang Panginoon na meron pa akong mga susuguing darating, meron pa akong susuguing darating. Halimbawa, mula sa Pilipinas, kahit nagbigay man lang ng hint ang Panginoon. Di ba? Wala ganun. Meron ditong hint na binigay ang Panginoon sa mga taong tatawagin niya, pero never na tatawagin niya para gamitin na magtatayo or magpapatuloy ng kanyang iglesia. Masabi dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid. Kaya yung si Kawikaan 15:3 na member ng MCGI, sorry to say, no offense,
ang leader mo, kahit gano'n pa siya kagaling magsalita, yun siya yung kasama siya doon sa katuparan sa Matthew 24 verse 4, Matthew chapter 24 verse 11, at saka Matthew 24:24. Mga kapatid, sabi dito sa Matthew chapter 8, ito ang sinabi dito ng Panginoon, iba to, sabi niya, I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven. Yan yung sinasabi ng Panginoon, makisalo sa banquet. O kung pag-usapan natin ang banquet, sino ba ang gumagawa ng banquet? The Catholic Church. Di ba? Yung banquet, sila banquet. Hindi siya dito sinabi niya, maraming dadalo, magdudulog sa hapag ng Panginoon. Pero never niya sinabi na meron pa akong tatawagin sa silangan sa Pilipinas. Si Eli Soriano, magtatawag pa ako para magpapakalat ng mabuting balita doon. Sa Amerika, si Joseph Smith, si Charles Taze Russell, si Ellen Goldwhite, wala po siyang sinabing ganon. Ang sinabi dito, maraming dudulog sa bangkwete. Ibig sabihin, awan banquet. Dudulog, ibig sabihin makisalo, makiisa. Ito yung hint ng Panginoon. Pero never niya sinabi na meron pa siyang tatawagin na magtataguyod or magpapatuloy na magtatayo ng natalikod niyang iglesia. Kasi wala rin siya sinabing ganon. Kaya sorry, Kawikaan 15:3, no offense to you, pero yung leader mo, katuparan doon sa Matthew 24, verse 4 to verse 4, verse 11, at saka 24. At sabi pa roon din, di ba prior to yung Matthew 24, meron pa sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 15. Di ba? No offense, ha? Kawikaan 15:3, pero ang leader mo pasok na pasok dito, kasama doon na Matthew 24, verse 4, verse 11, at saka verse 24. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves. Yan. Nagsisip clothing, kukunwari sila na parang tupa sila, mababait sila. Pero ang totoo sila yung mga ravenous wolves. They are just pretending to be sugo kuno ng Panginoon. Pero ang totoo ay hindi. Kasi ang isinugo ng Panginoon ay ang kanyang mga lagad. At makikita natin doon sa Matthew chapter 28. Kung bago siya umakyat, di ba? Makita natin dito. Okay, tingnan natin kung may hint uli ang Panginoon dito, ha? Di ba ito Matthew 10, naghahirang siya ng kanyang mga lagad. At itong mga lagad dito, yung situation kanina, yung sinasabi ko sa inyo, na parang katulad nung nagsindi ng Paschal candle from Paschal candle, then yung liwanag na scatter. Ang liwanag galing sa Paschal candle, hindi siya fragmented, hindi pwede na magsindi ka ng sarili mo. Ganon ang nangyari. Kaya lumiganap ang pananampalataya sa buong daigdig. Okay, Matthew 28, tingnan natin kung may hint dito ang Panginoon. Okay. Sa Matthew 28, ang kausap dito mga alagad bago siya umakyat sa langit. Sabi rito, Matthew 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all nations. So yung mga alagad, ang binigyan ng karapatan na magtawag ng mga taong maglilingkod sa Panginoon. Hindi nagsabi dito ang Panginoon, but lo and behold, I will be calling my servants coming from the Philippines, coming from America to help you re-establish my kingdom. He never mentioned that. Ang sabi dito, sabi niya, go therefore and make disciples of all nations. All nations. So ang mga alagad, ang inutusan na magpahayag at magpakalat ng mabuting balita. Pero walang clue or hint na binigay ang Panginoon muli ulit na tatawag pa siya katulad ni Mang Eliseo Soriano, ni Mang Felix, ni Charles Taze Russell ng Jehovah's Witness, ni Ellen Goldwhite ng Seventh-day Adventist, si Periol ng Pentecostal, yung si paiyak-iyak na peke kung umiyak, si Carrillo, si Eddie Villanueva. No, he never mentioned.
Ang mga alagad ang inutusan na magpahayag ng mabuting balita sa buong daigdig para maging alagad ang buong daigdig. Ibig sabihin, ang connection from Jesus Christ, unbroken yung connection, hindi fragmented. You see, basahin niyo po ang entire New Testament. Kung meron bang binanggit ang Panginoon sa Matthew 24 lang, o meron ba siyang, but I will choose another person from the Philippines to re-establish my church because it will be apostatized. Walang ganun. Walang apostasy na nangyari. Merong continuity. Bakit may continuity? Sapagkat ang simbahan ay kasama ng Panginoon. Kasama ng simbahan ang Panginoon. Verse 20, Matthew 28:20, sabi niya, teaching them to observe that I have commanded you, and behold, sabi niya, I am with you always until the end of the age. Kasama ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa katapusan ng panahon. So kung kasama natin ang Panginoon, therefore, there is no chance of apostasy. There is no chance of natalikod yung iglesia. Kasi kasama ang Panginoon. No, kasama ang Panginoon. Ano sabi sa Romans 8:31? If God is for us, who can be against us? Kaya nga, yung Romans chapter 8 verse 35 to 39, yun yung sabi niya, kamatayan ba, paghihirap, pag-uusig, gutom o tabak? Hindi, ang lahat ng ito ay kayang-kaya natin pagtagumpayan. Kaya nga kinakanta natin yan. So therefore, there is no chance of apostasy, my dear brothers and sisters. There is no chance na magkakaroon pa ng katulad dito sa likod. Yan yung mga different sekta at denominasyon. Yan yung mga ilan sa mga kilala na mga sekta at denominasyon at kung sino-sino ang nag-found, anong taon at anong lugar nagpasimula. Hindi lang makaptured ng screen, malaki sa screen. You see? So nagpasimula ang Panginoon ng Iglesia at ito'y lumaganap sa buong daigdig. Hindi ito natalikod, hindi na po siya nagtawag pa ng panibago para magpapatuloy ng kanyang gawain sapagkat nagtawag na siya ng mga alagad dito, sinasabi dito sa Matthew chapter 10. At itong mga alagad dito, sinunod nila itong Great Commission dito sa Matthew chapter 28. Securities and Exchange Commission, around 20,000, I think. Sana meron tayong the Alfrins. Siguro sana magkaroon tayo ng kasi di ba may naman ngayon, may tinatawag na pwede naman hingi ng records kung ilan ba yung mga sekta at denominasyon naka-record sa Securities and Exchange Commission. Sana meron tayong kasamang ganun Alfrins na magtingin ng ganung record sa SEC, no? Dito pa lang yan sa Pilipinas. Estimated mo yan. Pero sa buong mundo. Yan. Sa buong mundo. Okay? So, okay. Then, ito Matthew 28 na ang Panginoon ay tumawag siya ng mga na inutusan niya yung mga alagad. Okay? Then, around the world is estimated to be around 45,000 and counting. Yes, the Alfrins, sabi ni Alfrins. Ano na yan matagal na yan na survey kay Alfrins, pero yung updated, hindi natin alam. Ang tagal na yan, 2015 yata, or 2000 pa yan ako survey. So, yung 45,000 na yan. So, the Lord Jesus Christ never intended, ito yung sinasabi natin palagi, na ang nagpakalat ng pananampalataya ay ang mga lagad. Then later on, kahit si San Pablo, makita natin si San Pablo, nung tinawag siya, huli na siyang tinawag, wala na ang Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, pero nagpasakop si San Pablo sa iglesyang itinatag ng Panginoon. Diba? Makikita natin yan sa
Makikita natin yan sa Galacia, na after 2 years ng kanyang pangangaral, ay nakipagkita siya sa mga alagad sa Jerusalem. Okay? Hanapin natin doon, mga kapatid. Tingnan natin kung makita natin kagad. So, hindi nagsarili si San Pablo. Hindi siya nagtayo ng kanyang sariling sekta o denominasyon. Hindi siya nagmalaki, matindi yung karanasan ko ng pagkatawag ko sa akin. Na-meet ko si Lord sa road of Damascus. But Saint Paul never claimed his group to be his own, but it is of the Lord Jesus Christ, and he submitted himself to the church in Jerusalem. Basahin niyo yan sa Galatians. Sigurado nabasa mo na ito with all friends. Okay. Okay. Galatians chapter 1 verse 16. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may ipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kaninuman, ni hindi ako magpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtunga ako sa Arabia at pagkatapos nagbalik sa Damascus. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming magkasama. So you see, ibig sabihin, though he was called late doon sa mga unang alagad, yet si Saint Paul, nagpasakop siya sa iglesia, sa pamunuan ng iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung titingnan natin, when it comes to accomplishment, mga kapatid, when it comes to accomplishment, kung titingnan natin sa banal na kasulatan dito sa New Testament, mas maraming na-accomplish or maraming na-reach out si San Pablo. But he never claimed it na kanya. Bagkus nagpasakop siya sa council in Jerusalem. Di ba? Nagpasakop siya sa iglesia sa Jerusalem. Thank you, Pablo. God bless. Si Pablo ng Japan. Si Pablo din yung pinag-uusapan natin dito. Okay? So, makikita natin yung mga kapatid. Hindi siya nagsarili. Kaya nga, nung nakalipas ng mga other Sundays, nagkaroon tayo ng kapistahan about Saint Peter and Paul. Sapagkat itong dalawa ay sila yung mga saligan ng ating pananampalataya at nagbigay ng maraming contribution sa ating simbahan. At makikita natin na si San Pablo ay Catholic. Ang patunay natin, yun yung sa 1 Corinthians chapter 11. Ang mga apostol Catholic, ang patunay natin, dahil nandun sa John chapter 6. Okay? Yun yung patunay natin. So, at the same time, the Lord Jesus Christ never intended na magkawatak-watak ang kanyang iglesia. Lagi natin inuulit-ulit yan. And maybe the Lord willed it, or kalooban ng Panginoon, ulit-ulitin natin to. Kasi sabi niya, yung consistency at saka yung mga kapatid, sa Matthew 16, sabi niya, upon this rock I will build my church. Singular. Then pagdating dun sa John 17, he prayed for each unity of the believers of the Lord. Unity. Hindi siya nag-pray na pinag-pray niya specific na magkaisa ang kanyang mga nanampalataya. Ibig sabihin, hindi niya kagustuhan yung pagkawatak-watak. Kaya nga, kahit si San Pablo na tinawag na huli na, siya man din ay nagsabi, Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, sabi niya, isang pananampalataya, isang Panginoon, at isang pagbibinyag. Isa. Di ba? At the same time, si San Pablo nagsulat din sa Roma 16, mga kapatid, 17 to 18, sorry to say, no offense, Kawikaan 15:3, hindi ko lang alam kung andyan ka pa. No offense to your leader. Bagkus, kasama yung leader mo dito sa Roma 16, 17 to 18. Ano ang sinasabi ng Roma 16, 17 to 18? Lagi na natin itong binabanggit, pero nating babanggitin sapagkat ito'y may kaugnayan sa tinatalakay natin ngayon, mga kapatid. Roma 16 verse 17.
Ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha, take note, ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap na ninyo. Mga aral na tinanggap na ninyo. Yan. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. At sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pananalit na pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So you see, okay, the Lord established only one. Even St. Paul confirms it as he wrote in Romans, in Ephesians 4, 5, and 6. At ito, pinagtitibay ni San Pablo na pinaiiwasan niya nga yung mga nagkikreate ng dissension. At inulit pa rin. Actually, sinulat din niya ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, mga kapatid. Kaya binanggit niya rin yan doon sa mga taga-Korinto. Binalaan niya rin mga mananampalataya doon. Okay. Sabi dito, mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon Kristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. You see? So very strong yung word na iwasan yung mga pagkabahabahagi. Bakit? Even the Lord Himself said in Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid, kaya the Lord Jesus Christ never intended or hindi niya talaga approve itong mga sekta at denominasyon na ito. Kaya nga mismo doon sa Psalm 127 verse 3, verse 1, mga kapatid, sabi niya, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. So therefore, kung ang iglesia mo or sekta mo or denominasyon mo ay ang tao lamang ang gumawa, walang kabuluhan yan. Kasi nagtayo na ng iglesia ang Panginoon. Eh bakit ang binanggit naman dyan sa Psalm 127, bahay naman yan, sambahayan naman yan eh. O bakit ano ba ang sambahayan? Ang iglesia hindi ba sambahayan? 1 Timothy 3:15. Di ba? Ano sinasabi sa 1 Timothy 3:15 bago natin puntahan yung Matthew 12:30 na sinasabi natin? Sa 1 Timothy 3:15, ito sinasabi mga kapatid ha. Okay? Sa 1 Timothy 3:15, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, ang iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. So you see, mga kapatid, yun sinasabi sa Psalm 127. So maliban ang Panginoon na nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang ginawa ng isang nagtayo. So therefore, kung ang iglesia mo o yung sambahayan mo na kinabibilangan ngayon ay tao nagtayo, ay walang kabuluhan yun. Oh. Sapagkat ang Panginoon na ang nagtayo na siya ng Kanya. Bakit yung iglesia mo nakikipag-compete pa sa Panginoon? Okay. May sinasabi dito ang Panginoon na very yung consistency ng sinasabi ng Panginoon na pagkakaisa na isa. So Matthew 12:30, mga kapatid. Ito mabigat ito ha. Ang sabi dito, babasahin natin. Sa Matthew 12:30, ang sabi dito, okay, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. So you see, pag hindi ka pumapanig sa Panginoon, laban ka sa Kanya. Kapag hindi ka tumutulong sa Kanya mag-ipon, nagkakalat ka. At alam naman natin, ang pagkakalat ay hindi kinalulugdan ng Diyos, katulad ng binanggit natin kanina. Katulad ng sinasabi sa John chapter 10, verse 10. Di ba? Naparito ang Panginoon para magbigay ng buhay at naganap at kasiya-siya. Pero anong sinasabi sa kaaway? Ang kaaway, the thief cometh to kill and to destroy. Destroying the unity of the body of Christ. Alam niyo ba ang tactics na yan?
is not of God. It is of the devil. Kasi yung technique, oldest technique ng demonyo yan. Divide and conquer. Destroy and conquer. Kaya nga, pinag-aaway-away niya yung mga tao sa loob. Para kapag magkawatak-watak, magtatagumpay na siya. You see, mga kapatid. Okay. So, yun. Kaya nga, kahit sa Galatians 5:19, ito ulit-ulit natin itong sinasabi mga kapatid. Kahit sa Galatians 5:19, ang ina-highlight lang palagi ng ating mga kapatid dyan, yung mga tingin nila na akala nila, point nila against sa atin. Basahin natin sa Galatians 5:19, mga kapatid. Pero yung may dalawang salita doon na hindi nila ninineglect nila. Sabi dito, hindi maikakailang gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Di ba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi kayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganyang mga bagay. So lahat yun, na nababanggit nila yun, pero itong dalawa na hindi nila pinapansin, na pasok sila, ay itong sinasabi, so pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, na siya mismong ipinagbabawal ng Biblia. Binanggit na natin kanina, 1 Corinthians chapter 1 verse 10, at saka Romans 16:17 to 18, mga kapatid. So yan. Yung Ebanghelyo ngayon, nagtawag ang Panginoon ng mga apostol, at itong mga apostol na ito ay siya yung nagpalaganap ng mabuting balita sa buong daigdig. Hindi po natigil, hindi po na-stop, kasi hindi na-stop, nagtuloy-tuloy, hindi natalikod. At itong mga alagad na ito, they never claimed their church to be their own. It is the church of the Lord Jesus Christ. Nagkakaisa sila. Kaya kung titingnan naman yung John 17 ng prayer ng Panginoon, it was not intended to His present disciples during those times, but it is for us. Kasi natupad yung division sa panahon natin. For the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Kaya tingnan niyo yung mga sect at denomination na ito sa likod. I-search nyo, i-google nyo. Who founded your church? Ilagay mo sa Google. Who founded your church? Ipoprovide ni Google itong mga ito, detail na ito. Makikita mo dyan na from Catholic Church, 33 AD, then Orthodox, nag-separate sa atin, pero sa awat biyaya ng Panginoon, baka magkaroon ng couple communion, ng Eastern Rites, at saka ang Catholic Church. Di ba, may mga ngayon na bali-balita na ganon. Nakipag-meet nga si Patriarch Bartolomeo ng Orthodox Church saka kay Pope Leo XIV. Okay? Kasi dapat ganun. Kasi yun naman talaga, isa lang iglesia tinatag ng Panginoon, hindi kanya-kanya. So, yun nga ang situation na binabanggit ko, inuulit ko mga kapatid. Di ba yung sa Easter Vigil, magsindi ng kandila, parang Paschal candle, down to all the people in the area where we are celebrating the Easter Vigil. Nalalaganapan ng buong liwanag ang buong lugar ng pinagdadausan ng Easter Vigil. Hindi ka pwede magsindi ng ilaw galing sa iyo. Dapat galing sa Panginoon. Ganon din sa simbahan, nagpasimula sa Panginoon. Di ba? Nagpasimula sa Panginoon, then sa mga alagad, then sa 72, then sa mga alagad na yun, yun sila din ang nagpalaganan ng mga buting balita. Yun yung sinasabi sa Matthew 28, 19 to 20. Okay, meron pa dito mga kapatid, And then Romans 10:15, sabi niya, papaanong mangangaral ang isang hindi isinugo. So ang pagsusugo na ito ay magmumula na sa mga isinugo, mga kapatid. Yung connectivity from our Lord Jesus Christ to the apostles, and then the apostles, yun yung magsusugo. Yung sinasabi sa Romans 10:15. Basahin natin mga kapatid, Sa Romans chapter 10, verse 15. Okay. Ngunit
Okay. At papaano makapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Okay? Anot na sulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Yung pagsusugo na ito is not anymore coming from the Lord Jesus Christ. Ibinigay niya na ito sa kanyang mga lagad. At sa mga lagad na ito, siya rin yung may karapatan magsugo. Sa anong paraan? Sa pagpapatong ng kamay. Okay? Mga kapatid, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Okay, sa Acts, sa 1 Timothy chapter, sa 2 Timothy 1:6 muna mga kapatid. Sa 2 Timothy 1:6, papaano sila magsusugo? Yung mga isinugo sa pamagitan ng laying of hands. Yung mga isinugo, sila yung may karapatan din na magsugo. Okay, sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, sabi rito. For this reason, I remind you to steer into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. Ito yung sinasabi ni St. Paul nang hirangin niya si San Timoteo through the laying of hands. Okay, meron pa. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang sabi rito mga kapatid ha. Ito mga kapatid, tandaan nyo. Okay. And what you heard from me through many witnesses, entrust to faithful who will have the ability to teach others as well. So you see, nagturo si San Pablo kay Timoteo at tinuruan niya na magturo din sa mga taong na magiging okay, ulitin natin. And what you heard from me through my many witnesses, entrust to faithful people who have the ability to teach others as well. You see, tinuruan si San Timoteo, nagturo siya ng kanyang tinuruan at yung tinuruan na makapagturo din sa iba, yung connectivity. Hindi sila putol, nagpatuloy. Kasi ang iglesia hindi namatay, hindi nawala, kaya nag-continuity, nag-spread out, na parang katulad ng apoy na doon yung iliwanag doon sa Paschal Candle during Easter Vigil. Naggaling sa isang apoy sa Paschal Candle that represents the Lord Jesus Christ who is the light of the world, John 8:12. Oh, ito na, 2 Timothy chapter 2 verse 2, tsaka 2 Timothy chapter 1 verse 6. At yung mga hinirang na ito ay hindi ito kung ano-ano lang. Sapagkat sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano sinasabi doon? Okay, 1 Peter chapter 2 verse 9. Buksan niyo sa Bible niyo. Yung may Bible dyan. Huwag kayo tawag dito. Siguro magano natin. Malapit tayong katapos. Sabi dito. Revelation 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness and to his wonderful light. So, a royal priesthood, we are a royal priesthood. At ang Panginoong Jesucristo, kung mabasahin natin Hebrews chapter 7, verse 7 to 8, He is the priest, everlasting priest. Sinasabi doon sa Hebrews chapter 7 and 8. Kaya nga, tinawag siya na sa 1 Peter chapter 5 verse 4, chief shepherd siya. At itong mga shepherd na ito ay tinatawag ng mga pari. See, Revelation chapter 1 verse 6. Okay. Sa Revelation chapter 1 verse 6. Hindi lang ito basta mga pastor, kundi mga pari, mga pastol na mga pari. Okay, Revelation chapter 1 verse 6 sabi rito. Okay. Who has made us into a kingdom, priest for his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. You see,
tinawag ng mga pari. Okay? Yung mga apostol, tinawag ng mga pari at naghirang sila through imposition of hands. At yung nag-impose ng hands, hindi basta-basta nag-impose lang siya na hindi siya patungan din ng kamay na nanggaling sa mga apostol. Kaya kung i-figure out niyo mga kapatid, try to imagine, from Jesus Christ na nagpatong ng kamay sa mga apostol at ang mga apostol nagpatong ng mga kamay sa ibang mga tao at yung mga ibang mga tao na nagpatong, try to i-figure out niyo sa isip niyo. Di ba? May connection. Hindi naputol. Kasi kung sasabihin mo, tinawag ako galing sa Pilipinas na wala ka namang connection doon sa mga apostol, sa Panginoong Jesucristo, peke ka. You are not being chosen. You are not being called. Bagkos kasama ka doon sa Matthew 24 verse 4, verse 11, at saka Matthew 24 verse 24. At yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 15. At ikaw rin ang sinasabi sa Romans 16, 17 to 18. Okay? Revelation 5:10. Okay, Revelation 1:6 yun ha. Eschatological things to mga kapatid. Revelation chapter 5 verse 10. You made them a kingdom and priest for our God, and they will reign on earth. You see? Pangalawa na yun sa Revelation. Pangatlo, Revelation chapter 20 verse 6. Okay. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. The second death has no power over this. They will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. So you see, 3 beses binanggit sa Revelation ang patungkol sa pare. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo is eternal priest. Base sa Hebrew chapter 7 to 8. At ang kanya mga hinirang ay tinawag niya ng mga pari. Kaya nga 1 Peter 2:9, you are a royal priesthood, a holy nation. See? So yung pagtawag through imposition of hand, itong linaw, ulitin natin mga kapatid ha. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito yung way. Kung napipigure out nyo, makikita nyo na pinatungan ni na San Pablo si Timoteo. Then si Timoteo nagpatong din ng kamay doon sa kanyang pinagkatiwalaan. Then yung kanyang pinatungan ng kamay, nagpatong din ng kamay, and so on and so forth. Wala siyang pagkaputol. Wala siyang, hindi ako pinatungan, basta na lang ako nagpatong, peke ka. Yung itinayo mo, hindi kinocompete mo yung tinayo ng Panginoon, kasama ka doon sa Psalm 127 verse 1. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ulitin na natin mga kapatid para at least masingkin. So kung i-figure out nyo, isipin nyo, ganun pala. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And what you heard from me through many witnesses, entrust to faithful people who will have the ability to teach others as well. To teach others as well. So yung si San Pablo, kay Timoteo, then nagturo si Timoteo na makapagturo doon sa iba. Yung continuity. Kaya hindi talaga natalikod yung iglesia, nagpatuloy. Hindi matatalikod kasi pinangakuan ng Panginoon, Matthew 16 verse 18 at saka Matthew 28 verse 20. I will be with you till the end of time. Tapos sasabihin mo natalikod. Yung mga nag-i-insist na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon ay mga tao na may mga personal interest. Sinasabi nila na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon para maisiksik nila sa Biblia ang kanilang leader na wala naman. Walang binanggit ang Panginoon. May binanggit siya. Diyos sa Matthew 24. Eschatological things yung Matthew 24, but He never mentioned, matatalikod ang aking iglesia at muli itong itatayo mula sa Pilipinas. Ni Mang Felix, ni Mang Eli Soriano, or ni Apostol Kibuloy. He never mentioned such. But rather, the Lord mentioned Matthew 24 verse 4 about false prophets. And again, He repeated it again in Matthew 24:11, then Matthew 24 verse 24.
Si mga kapatid. Kaya, for us, na para hindi tayo maligaw, hanapin natin yung iglesyang itinatag ng Panginoon through St. Peter. Yung simbahan na hindi si San Pedro ang kinikilalang unang leader, mga kapatid, pag ang simbahan mo na kinabibilangan ay hindi kinikilala si San Pedro na unang leader, ligaw ka na, kapatid. At kapag ang simbahan mo, sinasabi mo na natalikod yung iglesia kaya lumutang kami ang totoo, peke yan. Pasok yung sekta mo sa Psalm 127 verse 1. At kapag nagtatayo ka ng sarili mong sekta, kasama ka rin doon sa Matthew chapter 12 verse 30. Kasama ka doon sa Romans 16:17 to 18. Kasama ka doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Kasama ka doon sa John 17 na pinapanalangin ng Panginoon na magkaisa nawa sila. Okay, kasama ka doon. Kung nababasa mo yun at hindi ka na nakukonsensya, abay, matinding pangangailangan mo, kapatid. Kaya, yun yung sinasabi ngayon, na nagsugo ang Panginoon ng mga alagad at ang mga alagad na ito ay humayo at nagpalaganap ng mabuting balita sa buong daigdig. At ang katumbas ng kanilang ginawa ay ang kanilang mga buhay. At hindi sila na tumigil yung mga naabot ng kanilang mga paglilingkod, katulad ni Tomas sa India, ni San Pablo, di ba? Si San Pablo, kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa, naabot ni San Pablo ang Espanya, ang Italia, ang Espanya, kasama ang Espanya, at alam naman natin ang Espanya later on nagpadala ng misyonero dito sa atin noong 15th century, di ba? Doon sa exploration ni Magellan, kasama yung mga misyonero na nagdala ng pananampalataya dito sa Pilipinas at nagpasimula sila doon sa Cebu, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, maraming salamat sa lahat ng nag-like, 149 likes, sa mga nag-tap ng screen, sa mga nag-comment, at lahat, si Pablo nag-send ng gifts, si Lynn nag-say amen, yung mga nag-likes at nag-tap ng screen, at maging hindi man nag-tap ng screen pero andyan kayo, kilala kayo ng Panginoon, alam ng Panginoon na andyan kayo, nawa kung ano man yung mga concern nyo sa buhay, yung mga panalangin, samot dalangin ko nawa ipagkaloob ng Panginoon. Lalo din, patuloy kong pinapanalangin ang comfort and needs at kagalingan ng asawa ni Brad Calix na isang 37 years pastor ng Convert sa Catholic Church, at si Brother Dominic Navarro na Catholic lay preacher. Patuloy niya ang pagalingin at comfort ng Panginoon. Nawa ang kanilang naranasan ay magiging kanilang offering at magiging samuyong handog para sa ikatutugon ng kanilang panalangin, especially sa conversion ng kanilang mga mahal sa buhay at ng buong mundo, mga makasalanan, magbalik loob sa Diyos, reawakening Catholic faith in Europe, and unity of the body of Christ, mga kapatid. Kaya, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng mga disgrasya, sa mga sakuna, sa mga bagay beyond our control. And may our guardian angels be always with us, in our side, in our front, at our back, above, below. May the Lord keep us safe and sound sa araw nito. Shalom, signing off, my dear brothers and sisters.